Sa aking mga kababayan, we are meeting for the nth time. I do not know how many, but I'm sure it would be a long train of meetings about yung problema. Now, gusto kong malaman ninyo, ang pag-usapan na lang dito, walang iba, hindi tayo lalabas. Mag-usap tayo ng COVID at ano ang resulta ng pumasok na yung virus na yan o virus. But I've been pronouncing it virus anyway. Ganon yan. So hindi tayo maglabas dito. COVID lang tayo at ano ang problema na lumabas sa contamination sa ating bayan. So let me, para maraming masagot yung maraming tanong ninyo, tatawagin ko si Secretary Bautista ng DSWD para mag-presentation at magsabi sa tao kung saan na yung pera at ano ang nangyari as of now, itong panahon ito. Secretary Bautista, you can... Fellow Cabinet Secretaries, maayong hapon. Sa mga nanonood ngayon, magandang hapon din sa inyo lahat. Unang-una, nais ko lang ipahatid sa inyo na nung dumating ang 100 billion sa initial tranche para sa cash annihilation program, ay in a matter of 3 to 5 days, ay naibaba namin kagad ang kaakulang ayuda para sa ating mga 4-piece members. Hindi po tayo masyadong nagkaroon ng problema na to dahil we have a credible list being kept by the DSWD, and from time to time, itong mga beneficiaryo na to ay nakakandak ng cash assistance every month. So hindi po tayo nagkaroon ng problema nito. Kasunod din po noon ay nag-payout din po tayo sa mga transport group beneficiaries. Nakuha lang po natin to ng 2 at saka 3 araw. So, ibig sabihin po nito, in a matter of from April 3 hanggang April 7, na-cover po natin ang pagbabayad sa mga 4-piece beneficiaries, other transport groups. Babalikan ko ulit, hindi tayo nahirapan dito dahil mayroon tayong credible list. Noong April 3 po, more than 80 million ang ibinaba po natin sa field offices. Ibig po sabihin nito, talagang yung mga budget allocated sa mga field offices para implement ang social amelioration program ay makarating kagad sa kanila. Kasi alam naman natin na sila ang mag-implement in coordination sa mga LGU. Nung natanggap po nila ang amount na 80 billion, ay dito na po nakipag-coordinate po sa mga local government units sa municipal, city, social welfare development, para po i-transfer natin ang pondo sa kanilang LGU. Ang naging konsepto po nito ay sa tulungan ng AFP, PNP, DSWD personnel, other monitoring groups ay tutulong para sa implementasyon ng social amelioration program. Dito po naranasan natin na merong, sabi natin, naging problema kasi po ang listahan ng mga taong babayaran ay hindi po available. Siguro, ang in-expect po namin noon na ang LGU, dahil alam nila ang kanilang constituents, ay they have the profile, the names, the work, and other livelihood activities ng kanilang mga nasasakupan. Dahil po hindi rin nila masyado kabisado o sabihin natin ding may kakulangan sa mga listahan na yon,
Dito na po nagkaroon ng problema. Pero kung tutuusin po natin ay ito po ang unang pagkakataon na dumaan tayo sa sitwasyon na to. Kaya naniniwala ko na sa unang sitwasyon na to, masasabi kong walang perfect na sistema. But as we continue to engage the LGU Municipal City Social Welfare Development Offices, we were able to identify and determine what are the gaps and the shortcomings. And hopefully in due time, we will be able to have it distribute the cash amelioration systematically and orderly. Nais ko lang i-emphasize dito para sa kalinawan ng lahat na ang cash amelioration program ay intended po para sa pamilya. Uulitin ko po, ito po ay intended sa pamilya. So, ibig sabihin nito na ang isang head of the family ay bibigyan po sila ng social amelioration card at dito po nila isulat ang kanilang profile. Bakit natin pinapasulat sila sa social amelioration card? Para po makita kung ano pa ang mga tulong na naibigay sa kanila. May mga pagkakataon na isang pamilya o ang isang miyembro ng kanilang pamilya ay benepisaryo rin po ng DOLE. Benepisaryo rin po ng Department of Agriculture or even DTI. Naayon po sa batas ng Bayanihan Law na dapat ang isang pamilya ay makakatanggap lamang ng 5,000 to 8,000. Depende sa minimum wage rate sa isang rehiyon. Ang magiging problema po natin to, kapag hindi po na-validate ang isang pamilya, magkakaroon po ng duplikasyon ng mga benepisyong ibibigay sa kanya. Ano pong magiging epekto nito? Mababawasan po ang mga benepisyaryo dahil ang isang pamilya na nakakatanggap ng, sabihin natin, kung hindi nabantayan, makakatanggap ng 1, 2 o 3 ayuda sa mga iba't ibang ahensya. Pero kung susundan lang yung sinasabi nating isang ayuda lamang, yung mga sobra doon ay maaaring ibigay sa mga nakakarami. Kaya ayun ang ina-emphasize namin talaga na dapat sa pamilya. Yung mga other documentary requirements, mga basic documentary requirements na kasunduan ng LGU, Municipal City Social Welfare Development Offices, ay kailangan po yan dahil sa transparency and accountability. Alam naman po natin na may mga pagkakataon na may mawawalang pera o hindi mabibilang ang pera, kaya kailangan po na merong taong mananagot, taong sasagot kung sakaling hanapin ang mga pagkukulang na pera. Pero ito ang ina-encourage ko sa ating mga kapatid na dapat we should be a vanguard in the distribution of the social amelioration program. Dapat lumakas ang ating boses dahil alam naman natin na ang social amelioration program ay people's money, no? Coming from the people's tax. At hindi dapat po ito masayang o magamit lamang ng mga taong iniisip ang kanilang sariling interes. Ang akin lang pong advice sa ating lahat na this is not the time for blame game. Dapat the more that we should help one another in any form we can. Katulad ng ating sinasabi ng ating presidente na this is an opportunity for us to show to our people that we are worth
a public servant and only looking after the welfare of our brothers and sisters. So ayun lang po ang aking mensahe. Ang DSWD po ay gagawin ng lahat na tulungan ng ating mga LGUs para masigurado natin na mapadali, mapabilis ang pagbibigay ayuda under the Social Amelioration Program. Maraming salamat po. Would like to Chief implementor ng ating programa si Secretary Lorenzana sa Department of Defense. Magandang gabi, Ginoong Presidente, mga Magmaska kasi parang tayong long rangers dito. mga membro ng kabinete at ating mamamayan. Ako po yung chairman ng National Task Force ng COVID-19. Ito po ang ginagawa ng inyong task force ngayon. Ayos na po yung ating organization. Meron tayong organization ng mga lahat-lahat na transportation, logistics, saka yung communications. Naayos na po natin yung ating mga supplies ngayon. Nakahabol na po tayo ng ating mga PPEs na pinamili po ng PSDBM at saka ng DOH mula China. Halos araw-araw po ang hakot ng ating C-130 ng mga gamit na yan. At ito po, kami rin po ang nagbibigay ng mga nag-distribute itong mga gamit na ito sa mga hospital dito sa Maynila at saka sa probinsya. Tumutulong din kami ng paghahakot ng mga ibang gamit sa Mindanao at saka sa Visayas gamit ng ating mga Air Force planes. Ito pong isa pong pinagkakaabalahan namin ngayon ay ang maghanap ng mga lugar na pwede natin gamiting isolation wards ng mga apektado ng COVID. Marami na tayong nakita rito, yung World Trade Center, yung PICC, yung Rizal Memorial Coliseum, yung Tala, lahat ng QI, handa na po yan. At saka kahapon, nagpunta kami doon sa Philippine Arena ng INC ng Iglesia de Cristo at kami nagpapasalamat kay kapatid Eduardo Manalo kasi inoffer niya yung kanilang facilities na kung magagawa natin yon ay 2,000 beds ang ating magagawa roon. So huwag po kayo mag-alala, kami po ay mayroon tayong mga tao na mamahala ng mga dapat gawin ng ating probinsya. Kami po taga-implement lahat ng mga gagawin sa lupa. So huwag po kayo mag-alala at kami po nandoon ng araw-araw at 24 hours a day. Maraming salamat po. General Galvez. Sa ating mga kababayan, mag-report lang po kami na talagang yung plano po natin na National Action Plan ay on track. Yung capacity natin ng DOH ay lumalakas na po ngayon. Ang ating testing ay tumataas na ngayon na 2,400. And then yung na-credit po na mga testing center ay umabot na po na 11. And then meron pa pong 8 na nag-a-apply na magkakaroon po ng testing. Sa ngayon po, nakita po natin na yung ating lockdown ay napakaganda po ng ating nagawa dahil po na-push po yung curve towards 1 month na delay. So it gave us the capacity to improve our medical services. At the same time, nakita po natin na talagang mababa po yung natin. Sa ngayon po, napakaganda ng ating balita dahil kasi meron po tayong 11 recoveries ngayon. Kung titingnan natin sa ibang bansa, napakataas ng kanilang death rate. Sa US, they have 1,000 every day. Sa atin, nakita natin, sa atin hindi pa tumataas ng 30 o nakikita natin nagdaan lang ng 8 hanggang 5 o hanggang mataas sa 10. Itong mga ito, nakikita natin napakaganda ng ating preparasyon kumpara sa ibang bansa. Nakikita natin na ngayon ang Japan na napakayaman
ang kanilang health services hindi maka-accommodate ng mga nangyayari sa kanilang mga cases. Same so with Singapore, they conducted the lockdown. Nakita natin na maganda ang naging desisyon ng ating mahal na Pangulo na tayo ang pinakauna na nagkaroon ng tinatawag nating yung travel ban sa mga bansa na nagkakaroon ng COVID cases. At nakita natin na ang ating hard decision, yung desperate decision natin, is paving the way for good results that we are having now. Yun lang po at maraming po salamat. Maybe Secretary Duque, then maybe Sunny would want to just say a few statements about after Secretary Duque. Magandang gabi po, Mr. President, at sa akin po mga kapwa miyembro ng gabinete, at sa lahat po ng atin mga kababayan. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat dahil po sa napakamalakas na suporta na ipinamamalas ng ating Pangulo, at kaya naman po marami din po tayong mga tagumpay na nakakamit sa pagsulong po ng ating programa laban, yung plano po natin laban po sa COVID-19. At nabanggit na po ng mga iba't ibang mga kalihim ang kanila pong mga nagawa na, at hindi ko na pa uulitin. Ang mahalaga po ay ang pagkakataon kinakailangan gamitin para bigyan ng pagkilala ang ating pong mga healthcare workers, ang ating pong mga frontliners. Sila po ang taga-salba ng ating pong mga pasyente na tinamaan po ng COVID-19 infection, at kaya po saludo po kami sa lahat po ng mga healthcare workers, ang mga doktor, ang mga nurses, at lalo na po yung pong nagbuwis ng kanilang buhay. Meron 11 po tayo na pumanaw ng mga doktor. At ito po ang masasabi ko, wala hong katumbas ang inyong kabayanihan at ang inyong pong sakripisyo sa pagsalba ng buhay ng mga naapektuhan po ng COVID-19. At maganda po ang halimbawa na ipinakikita ninyo at kayo po ang pinanggagalingan ng lakas at pasasalamat ng ating pong taong bayan sa inyo pong patuloy na sakripisyo. Ang ating pong mga frontliners ay malakas po ang suporta ng Pangulong Duterte, at hindi po kayo pababayaan. Mahirap man po ang inyong trabaho, ngunit andyan po ang lahat po ng mga namumuno sa gobyerno para bigyan po kayo ng sapat na suporta, kagaya po ng personal protective equipment, ay kayo po ang #1 priority sa pagbibigay po nitong mga kasangkapang ito. At ganun din po sa atin pagpapalawig ng pagsuri ng ating pong mga specimen, ay ang mga healthcare workers din po ang #1 priority. So ito lang po ang akin masasabi, at pagka ihahambing po natin ang bilang ng mga may impeksyon sa Pilipinas, ay isa po tayo sa may pinakamababa na bilang sa 3,764 po ang bilang as of yesterday, at ang ito pong bilang na ito ay lumalabas dalawa ang total case per 1 million population. Isa po tayo sa pinakamababa. At kung ihahambing po natin ang mga mayayaman bansa, ay di hamak na malayong-malayo po ang atin ranggo. Kung titignan po natin, ayan po, malinaw naman po sa mga listahan na nakalagay po sa COVID World Tracker, ay isa po tayo sa may mababa na rate of infection. Kaya ito po ay nagsasalamin ng mga desisyon na ginawa po ng ating mahal na Pangulo, at dalawa po itong napakamalakas na desisyon. At kanya po talagang nakatulong po ito sa pagpigil ng pagkalat ng COVID sa Pilipinas. Ito po yung atin
ito po yung atin na travel restriction, absolute travel restriction na ibinaba po ng ating Pangulo doon po sa mga manggagaling sa bansang China noong pong Pebrero. At pangalawa pong magandang at malakas na desisyon ng ating Pangulo ay ang pag-lockdown, yung ating pong enhanced community quarantine. So ito po ang dalawang kadahilanan, pangunahing kadahilanan kung bakit po ang bilang ng COVID infection sa Pilipinas kung ihahambing sa ibang mga bansa ay mababa po talaga. So ito lang po aking masasabi. Maraming salamat po sa suporta ng ating mahal na Pangulong Duterte. I'd like to call Secretary Dominguez of the Finance to just say a few words. Still, you have said a lot, but you might want to just give a statement to this meeting. Gandang gabi, Mr. President at members ng Cabinet. Before we start, tignan natin kung saan tayo nanggagaling sa in terms of the economy ho. Nung pumasok kayo noong 2016, ang order niyo ho sa amin ay is to manage the economy for the welfare of the Filipino people. Ang ibig sabihin nun, lahat ng collection natin ng taxes should be collected efficiently at lahat ng gastos natin should be very conservative and really wag tayo magwaldas ng pera. So, ang resulta ho nun ay maganda yung position ng economy natin. So, kaya even though we have a bad luck to have this COVID-19, we are very well prepared. Ang growth ho natin from 2016 ay average 6.4%. Yung collection natin ng income ng government is the highest in 22 years as a percentage of our growth. Ang utang ho natin has gone down to the lowest it has been in terms of percentage to GDP, and it's only now 41.5%. Dati ho, 70% of GDP yan. Ang inflation ho natin, bumaba na. So it's, last month it was 2.5%, and it is within our target of 2 to 4%. Ngayon, itong COVID-19 has hit us in a very hard way. Ang katotohanan lang, ang estimate natin, our GDP growth will be 0 or minus 1%. Ang temporary unemployment natin will be 1.2 million workers. Pero this is in comparison with the lowest unemployment rate ever achieved in the Philippines. For the economies ho, tignan din natin yung budget deficit natin from 3.2%, lalaki ng 5.3%. In other words, we will be spending more than we will be collecting. But we are spending more in order to save the people and make sure that they have food on the table during this time. So, ang debt to GDP natin ho, tataas from 41%, siguro aabot ng 47%. Pero that is still very low in compared to our neighbors. May isang neighbor tayo na 80% of GDP ang utang nila. Ngayon, nagpapasalamat ho ako na the legislature gave you the power to reallocate the budget so that we can meet the new, how would you say, the new priorities now, which is the COVID, which is brought about by the COVID. So, the economic managers and the central bank have put together a fiscal and monetary actions of a value up to this date of 1.17 trillion pesos or 6.8%
to 6% of the GDP. We have a long breakdown of how we have this program, but mostly it was to provide subsidies for the low-income families and workers of the small and medium enterprises. We also spent a lot of money, about 600 million pesos for health care and COVID items. And the central bank has provided 830 billion pesos in liquidity for the economy. So, this is what we have done so far. Ngayon, right now, we are working on our recovery or our bounce back program. But to do that, we have to analyze first what is the damage to the economy. So we have a survey, and we have already received 44,000 respondents, and we will analyze that para matignan natin kung saan ang malaking damage sa tourism, sa manufacturing, at saka anong mga companies na natamaan ng masama, either small and medium enterprises or yung mga big corporations. So we are also coming up with the program to continuously borrow more money to support the Philippine economy and our fight against this COVID. Right now, tinatap natin yung mga kaibigan natin sa ADB at saka sa World Bank. And we will probably be borrowing mga 5.6 billion US dollars from them. Kung kulang pa ito, we will go to the commercial market. Pero okay naman ang credit rating natin. Tumaas nga, BBB plus na tayo, the highest ever. So we are confident na we have the financial capability to bridge this problem of that COVID has brought us. So we want to assure all our citizens na at this point in time, we have the money, although we have to realize na hindi naman endless yung pera na ito. So kailangan we have to spend it correctly. Hindi yung for wasteful expenditures. So the program is to spend first to help the poorest families, and then to help the small and medium enterprises, and then to provide support for the companies that are supported by their banks. So, Mr. President, you have created an economy that can stand a hard hit, and I think the Filipino people should thank you for your very conservative economic policies. Salamat, Secretary Sunny Dominguez. Before we end, I'd like to make a recap. Ako na ang mag-summarize ng yung mga pinagdadaldal namin dito. Sabi ko, hindi tayo lalabas sa COVID. That's the topic. At yung mga problema na ibinigay ng COVID sa Pilipino. One is that marami na pong report sa akin na yung mga taong ngayon na nagtitira sa upahan ng mga bahay ay they are being pressured to pay. Alam mo, lahat tayo nawalaan ng income. So, I would like to ask the owners na kung maaari, yung sa lote, to suspend yung sa bahay, wag mo munang hingiin kasi wala talaga, okay, naghihirap ngayon. And whatever na ang nasa kamay ng mga tao ngayon, they are saving it for the last day, the rainy days to come. Nandiyan naman yung tulong, pero ito ang gusto ko ninyong maintindihan. Yung pinagdadaldal ng isang congressman na ulol, torpe, na may 300 billion binigay
ng Kongreso, hangin ho lahat yan. Wala pa yung pera na yan dito. Yung budget for next year, we are preparing it now. Yung budget na pinapatakbo natin was prepared last year. But COVID was not included in that budget. So yung sabi ko na 300 billion, yun yung mga sinabi ko na walang masyadong proyekto na walang siguro. Or projects, sabi ko, that cannot be completed during my term. Sabi ko sa kanila, Wendell Abisado sa budget, and Sonny Noset is from Davao, Congressman Nograles, na nabi ko sa mga tao ko, nung last year, mag-isip kayo ng budget that can be implemented at matatapos sa termino ko. Ayaw kong lumabas sa opisina na mayroong mga project na hindi natatapos. Kaya kung hindi lang man importante, ang suggestion ko sa Finance, kay Secretary Dominguez, be sparing. Yun na lang mga projects na talagang makikita mo at matatapos natin at makita ng mga tao. Kaya yung nakikita ninyo ngayon, yung madaan kung anong nakikita ninyo, yun yung projects na nakaantala sa budget that was prepared last year. Yung pera na yung para sa COVID, hindi yan pera na kukunin pa. Yan ang nireserba ni Secretary Dominguez na may pang buffer zone tayo at may maiwan tayong pera bago tayo umalis sa gobyernong ito. Yun ang totoo dyan. Ngayon, yung pera na sinasabi ng tong ulol, na abogado naman sana, pagkatorpe po. I think your brain is melting. You're a lawyer, bagay. Economy man ito. Kung saan ka nag-aral, ewan ko. Yang pera, yung pinoprogram last year na ngayon, ito yung budget na guide na pera na makakolekta natin. So, ang fiscal year is divided ito, first, second, third, fourth quarter. Ang ginagamit ng natin, yung nakakolekta natin ngayon. Yung sa budget na nakaprogram, hindi na matuloy yun dahil sa COVID, nag-ikis ang panahon. So yung may mga project ngayon, baka ilagdag ko yung malalaki pag nagkulang ako sa pera para sa control sa COVID. Magastos itong kalaban na ito. Hindi mo makita at lahat ay tinatamaan, hinuhostage tayo. Sabi nga doon nag-Facebook sa akin, natatawa na lang ako. Paano natin labanan yung COVID kung nagtatago tayo? Hindi mo kami pinapalabas ng bahay. Alam ko, minsan bastos ako magkwento, magbiro. Pero totoo ka talaga, tama ka. Kaya pamatong na pinapaalis ako kasi wala akong solusyon. Sige, tama. Ikaw na ang presidente. Kaya sabi ng mga sundalo, nasaan ka na? Kasi mag-report na sila sa iyo. Hindi ka man nila nakikita, where are you? Kasi kung nakumbinsi mo ako na you have medicine to cure COVID in 7 weeks, anak, sabihin ko sa iyo, kung totoo yan, Adre, ako na mismo ang magtulak sa ulo ko dyan sa Pasig, gago, umalis ka na at dumating na ang santil mo ng... What is so exasperating is that we are trying our best. Sa limitado natin, sabi nga ni Secretary Dominguez, may pera.
may gobyerno eh. Kaso lang, hindi ito para sa lahat ng panahon. So, kasi bakit masabi mo, wala tayong kinikita ngayon. Ano yung budget na sinasabi niyang intelligence fund, wala pa yan. Kukolektahin pa yan para sa second quarter at magkolekta para sa third quarter. Hindi yan, pagkaintindi kasi, pag naniniwala ko sa mga ugok na yan, na yung 300 billion nandyan, o ito Duterte, o Kongreso, 300 billion, iyo yan. Sige, kaso, hindi ho ganon. Alam mo bakit? Wala pa yan. Ginusto ko man, hangin pa yan, magaganon ako sa ere. Kasi wala pa. Ang budget, ang guide, prepared last year, ang budget nga. Pero yung pagpatakbo ng what's inside the budget is really the money that will be collected by the finance people ni Secretary Dominguez. Wala pa yan. Kung sabihin na saan ang pera na 300 billion, ewan ko kung kaninong bayag mo yan makuha. It's not there. Magkukolekta pa ako ngayon. Masunod ba yung collection mo? Hindi. Bakit? Wala na. Ang ekonomiya patay. Walang negosyo. Walang nagbayad. Wala yung nagtatrabaho na kaltasan yung sweldo nila. There's no source of income now. Except may perhaps yung fixed assets natin. Yung mga lupa, may mga building, yun. Pero aside from that, the big money, ang sabi ko, ang gobyerno hindi nag-iimprenta ng pera yan. Ang gobyerno gagastos lang sang-ayon sa ekonomiya mo. Economy is really yung GDP na sinasabi na dito. It's actually income. At paano kaltasan ang pera mo, ang income mo, sa mga utang mo, dyan kunin. Ang utang mo, GDP. Ang utang mo, marami kang utang, hindi marami kang babayaran, walang matira. Minsan meron, kukunti na lang. But what is important really is, makinig kayo kasi, alam mo, kung hindi kayo makinig, and if you persist on listening to the idiots of this world, itong mga Pilipino, talagang madali ang pagbabagsak natin. So you listen very carefully because we are trying to save not only an economy but the country. Help the country alive. I am not asking you to help the economy. Wala kayong maitulong pati ako. So you just try to, do something that is not precipitate statement. That would cause trouble na manggaling doon ang problema kasi mahihirapan na tuloy tayo. Pero kung gusto yun nila ang mangyari, sabi ko sa akin, it's up to the Filipino people. If you decide to listen to the insane, Amatong and Company, pati yung congressman dyan, doon kayo. Ngayon, kung magsabi kayo, saan na yung pera namin na 300 billion? Wala pa po yan. Kukolektahin pa yan. O yung sabi, 270 million. Wala pa po yan. Kukolektahin pa yan for the second and third and fourth quarter sa ating kikitain. Yan ang totoo dyan. So, lamang mo lang na yung mga, alam mo, may panahon, yung mga lessors, do not tempt the gods. Kasi pagka hindi ito naayos, ang COVID, mapurnada talaga tayong lahat. Huwag din yung madaliin. Sabihin ko sa inyo, think of a COVID ganitong sitwasyon, tatakbo ito ng 2 years.
Ngayon, anong silbi nagawa? Hindi lang ako, lahat. Military, police, doctor, the medical world especially. Andi itong mga police na awa ako, checkpoint. Butit na lang early on my term ay ginawa ako para sa inyo. Sipin na lang kung nakikita ko na noon pa. Itong COVID na ito, sinusundan ko talaga. Kasi sinasabi, come Jimmy lately, hindi ako ang pinakaunang lahat nag-lockdown. Kasi nasusundan ko na ang istorya. At sabi ko, nagbabasa naman ako, different sources of knowledge. Facebook, everything. Lahat na what I can get my hands on to study the matter because presidente ako. Dumating nga ngayon itong solusyon. Ano ang solusyon? Kaya maghintay kayo, lessors, nagpaparenta. Huwag ninyong madaliin kasi baka wala na tayo o wala ka na magkolekta. You not be even sure if you'd still be around to collect the money. Kaya naghihingi ako, huwag mong pahirapan ang mga tao. Kasi pag ang tao, in-evict mo, walang korte. Hindi naman ako nagpakamarunong pa sa mga judges o the judicial department of the government. Kung magsabi ng i-evict mo yung tao ngayon sa bahay, sabihin ko talaga si Rep, huwag mong sundin yan. Kung ako nag-warning lang ako, ipilitin ninyo, hindi makabayad ang pamilya, itapo ninyo, sirahan ninyo yung bahay. Sabihin ko, buksan ninyo yung bahay. Papasok mo uli yung pamilya. Punta ka ng korte, sabihin ko, huwag kayo maniwala sa korte. Hindi makakatulong yan. Hindi sana gusto ko ng anarchy. Pero at this time, makialam ako sa lahat ng opisina. It's because it is my duty to preserve the nation. And the only way I can do it is really to impose order. Ngayon, kung sundin mo lahat ang batas na para makapabor ka under the law, but itong panahon ng COVID, hindi naman talaga natin gusto at nandito, at gagawin mo yan, magsalubong tayo. Sabihin ko sa iyo, magsasalubong tayo. I-evict mo yung tao, pupuntahan, personal ko, pupunta ako, sabihin ko, ibalik mo yung tao. Huwag mong itapon yan sa daan kasi tayo ang mag-inkwentro. Kung hindi mo naman pala gusto mo tumulong ng kapwa-tao mo, sunugin na lang natin yung mga apartments mo. Total, may bumbiro, tabagin mo. Huwag ganon. Huwag ninyong i-pressure. Ayaw kong gustong magsalita na ganito. Parang hold-upper. Pero if you interpret it that way, hold up talaga ito. Hold up mo kami sa aming mga pinaghirapan namin o itong mga to. Ako lang, hirap ako magsalita. Sikip ko kasi lahat sila naka-maskara. Mahiya naman ako kasi ang order ko, huwag kayong lambasan, walang maskara. Tapos makikita ninyo lahat sila, ako lang ang hindi. So, naghingi ako dyan sa mga sundalo. Binigyan nila ako. Pero ang binigyan nila yung para sa mataas na ilong. Kaya nahulog kasi wala akong ilong. Hindi naman ako. Saan ba niya bila ito sa Amerika? May ano pa, may parang ano pa dito hangin mahigop mo.
Maliit naman yung butas, let's say, baka labas-pasok ang COVID dito sa mukha ko. Well, anyway, ganon. Nakikiusap ako. Nagmamakaawa ako sa inyo. Huwag ninyong pilitin ang mga tao ngayon. Walang pilitan. Kasi talagang mag-iinkwentro tayo. Hindi talaga ako papayag. Huwag ninyong akong pilitin to go against the law. Because if the law says that you are entitled to this and that, but it will work sa kapwa-tao mo ngayon, biro mo, ipresyo mo, paalisin, ay puta. Sabi ko, maghanap ka ng panahon sa buhay mo. Kung may buhay pa tayong makarating. Alam mo, ulitin ko. COVID, anong sagot? Vaccine. Walang vaccine, COVID stays. Yan ang totoo. Bigay ko sa inyo ang totoo. So, magmaskara tayo kung wala pang vaccine mga Christmas time. Sabay na tayo sa mga hold-upper. Pareho na tayo, pareho na lahat. Itong bisa ng mga unggoy. Di, sabay na tayong lahat. Hold-upper na tayo. Naiinis ako alam mo, kami, dandahan lang. Sabi nga ni Secretary Dominguez, may pera. Wag, do not pressure anybody or a poor person just because you have this right. It is not the time for you to pressure other people because of your right. Ay, sabihin ko sa uli, mag-iinkwentro tayo. Sigurado yan. Taga ninyo sa bato yan. Hindi ako papayag. Ang mga papayag, sinong tawagin niyo? Police. May police, umalis kayo dyan, police. Get out. Wag mong... Kasi police, magra-riot yan. Kung lahat na nag-uupa kayo, paalisin nyo, yung isa, pinaalis o paalis, magra-riot, sinong, di kayong pulis. Lumamili kayo, saan kayo susunod? Are you ready to confront the violence that will be created? Or you stay with me? Because I will make the decision para sa lahat, for the common good. So yung baka balang araw, as we go along, marami man namang mahilaman si Sunny. Sabi niya, we can generate funds. Sabi niya, marami ang nagpapautang sa atin. Ngayon, kung makabayad ba tayo, di hanapin nila si Dominguez, bakit tayo? Kung hindi tayo nakabayad, ako ba ang nagsabi na si Sunny man yan. Pero sabi ko, classmate kami nito. Since kindergarten, valedictorian yan. Ito. Kaya bright siya. Pag nasabi maraming pera, sabi ko, ang huli nito, alam ko na ano. What is the end game? Pag maubos talaga ang pera, ipabili ko lahat ng propiedad ng gobyerno. Yang cultural center, PICC, yung lupa dyan, totoo. That's the last na pag wala na akong makuha and we are about to sink and really sink, I will sell all the assets of government. Tapos itulong ko sa tao. What is important is na saan yung pera ninyo? Importante maintindihan ninyo yan eh. Kaya sa mga text, saan na yung 300 billion? Adre, hangin yan. And it will continue to be a hangin. Pag second quarter, mag-break, the economy will, mabutit na lang, sabi ni Secretary Dominguez, he's assuring that we can still stay afloat. Lulutaw pa tayo, pero sabi niya, huwag ka lang magsabi na kung kailan. Kasi yung mga tao, hindi mo mabigyan ng
hope. Ako, magbigay ako sa inyo ng hope. For the time na nandito ako ang control. Ibigay ko lahat. Yung pagbili ko lahat, pati propiedad ng kung saan, ipagbili ko. Ngayon, ibibigay ko sa inyo yan. And do not worry about the money. Kung yung pagdating yung lahat ng committee na membro para mag-aral kung magkano ang presyo saan, ibibigay ko sa mga oposisyon. Ibibigay ko sa torpe na abogado nito. Pati ang gawain kong chairman si Amatong. Sige, kayo ang mag-negotiate para wala kayong duda sa amin. Kung ano lang kikitain. Kung napagbili ang cultural center ng 50 mil, wala tayong magawa. Yun ang negosasyon nila. Ayaw ko makialam kasi alam mo bakit? Sabihin mo yan, pag bilyon-bilyon yan, magkano ang kickback nila? Kaya gusto ko lahat ng negosasyon, kung may ipagbili man ako, if ever, if at all, ganito. Mag-usap kayong magkano ang valuation, magkano yung renta dyan sa mga complex, magkano ang bayad nila. Bigay ko yan sa, siguro 5, dawala lang ang membro na taga-gobyerno. Sige, kayo ang mag-negotiate. So, uli, yung sabi nga nila, hindi yan individual, be counted by families. Kayo itong Pilipino. That is a lesson. There's always a lesson to be learned. May leksyon talaga ang buhay. Kaya hindi kayo maniwala. Ngayon, dumating yan sa inyo, kung hindi kayo, except those na nakuha talaga nila ang sakit because wala silang choice. Kaya mga doktor namatay, mga pulis, humaharap sila mga nurse, may tama silang lahat. Kaya yan sila ang pinagdadasal ko number 1. Na lahat ng nasa ospital ngayon, yung lahat na nakipag-ugnayan sa may sakit sa mga bahay-bahay. Unahin mo yan sila, Diyos. Ipanghuli mo na lang itong akin dito kung paano mo total. Sabi ko, pag hindi, pati itong totoo yan, ha? Nandito kami sa harap ng Pasig. Balikan ko yung mga ang sunod bibigyan. Outside of yung nakalista na sa budget. Yun ang mga budget, yun yung mga pangalan na sa barangay list. Kaya pag wala ka doon, hindi ka talaga mabigyan. Ngayon sabi mo, paano kami, Mayor, patayin mo kami sa gutom? Well, the men on the ground will know. They are human beings. Rule, General Bautista, puro general to General Bautista, General Rosena, and General Galvez. They will look for a way to help you. Hindi ka na hinanapabihan. Yung talagang nawala sa linya, you also might want to take it up with your mayor or barangay captain. Ang pag-asa natin is including UP. Itong atin, ipagmalaki rin natin ang mga doktor natin. Yung bright. Kasi over time, yung nag-survive kasi ng COVID, nagkaroon na kayo ng... Kasi ang COVID, hindi yan nana, hindi yan sugat. Hangin yan nasa hangin. Ang problema noon, kung maghintay ka lang mag-atse, tapos kung palayo kang ngayon, yung germs niya, nilalabas na niya, kung malapit ka, pagdating ng hangin, yung binubuga niya doon sa hininga niya, o sa gip mo, kaya maraming nagkaroon ng pandemic.
Italy suffered, magkano ang sa Italy nga namatay? 10,000? 15. We're trying to figure out how Sani can come up with yung mga nabawasan yung iba naman kasi nag-retired na, hindi na nakapag hanap buhay. Yung iba nag-asa lang kasi yun ang propiedad ng nanay pati tatay nila, hindi nang magtatrabaho. We are looking for a way how government can help. Pag mag-asa lang tayo na sabi ni, anong ibig sabihin ni yung credit rating natin, BBB, B plus, ibig B plus, yung ang one of the highest na magpahiram sa atin kasi marunong tayo magbayad, marunong tayo maghiram at marunong tayo magbayad on time. Kaya yung sinasabi ni Secretary Dominguez, ang credit rating natin is B plus, which is halos nasa A na. So, magkano utang natin? Well, it could go into trillions. But ang Japan is 300 trillion ang utang. Pero gumagana sila kasi ang ekonomiya nila, they have the capacity to pay. Baski trillion, ang kumikita naman sila ng trillion rin. Ang mga taga-UP natin, yung gumaling na, nagkaroon na yan sila ng antibodies. Ibig sabihin, matatag ang antibodies nila. Matanda, bata, wala, babae, lalaki. Pag nag-survive ka ng COVID, ibig sabihin yung antibodies mo, yung panlaban mo sa virus na sa iyong katawan Hindi antibiotics, hindi penicillin, hindi biogesic, hindi lang. Ang katawan mo mismo ang mag-produce ng produce ng mga sundalo, lalabanan ang COVID. Ang mga taga-UP, they are trying to figure out, yung nakalabas na sa lahat na magmabuting loob kayo, and I think kung ako, I should volunteer. That is the way of thanking God that you have survived. Pakuha kayo, kasi yun ang dugo ninyo, yung plasma ninyo, yun ang i-inject doon sa mga tinamaan. So, yung katawan mo, makukuha niya yun, yung dugo na kapatid mo na Pilipino, makukuha niya yan. Kasi kung mahina ka, matatanda, kagaya sa amin, I don't know if my immune system is working efficiently. Sabi nga nila, ang vulnerable, yung matatanda. So anong solusyon, Duterte? Mayor, COVID, vaccine, bakuna. Kagaya ng kagat ng aso, that's the nearest that I can think of. Pag nakagat ka ng buang na aso, pag hindi ka na injection ng anti-rabies, you will die. Sigurado yan. Walang antibodies, antibodies dyan. Pag hindi ka nabakunahan, patay ka. Yun namang sa COVID, hindi ito gaanong rabies na, it's not really a form of rabies, but yung mga tao may mga resistance, yung matatag. Yun yung mga tao na, hindi ko kayo iniintriga ha. Ito yung mga tao na, nandyan sa daan, araw-araw trabaho. Pero lahat ng nahigop nila lahat na siguro yan. Kaya matatag sila. Ayun yung iba naman, genetics. In the meantime, we help each other as one nation. Hindi ako magano kung if you still want a quarrel, go ahead.
I said there will be a time for that kung mag-survive tayo. You can keep criticizing, pero alam ng taong bayan, alam na ng Pilipino, ano itong COVID at ano yung hakbang ng gobyerno. At importante ito, I was stressing it again and again. That's why I requested the presence of Secretary Dominguez. Saan yung pera? Sabi, saan yung 300 million? Oy, ugok, wala pa yan. Kukolektahin pa yan. Pag nakolekta na yan sa second quarter, yung pera na pag-ipon mo, ang batayan yan is the budget prepared last year, which is being implemented now. Yung mayroon tayong savings, yun na yung sinabi ko kay Secretary Dominguez. Mag-ipon ka for the rainy days. Dumating nga talaga sa buhay natin. Ini rainy bagyo. Kaya nga, if you have a better idea, o yung namakarunong makinig ninyo sa TV, hayaan mo, sige, sabihin mo sa kanila. They can come here and I can turn over. Sabihin ko sa cabinet, pati kay Secretary Lorenzana, sumunod na kami doon sa kanila. Sila magpatakbo kung paano nila pa. Maraming salamat po, Pilipino. Ako po'y inyong utusan at lahat kami dito ngayong gabi. Again, salamat po.